Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Martes, ika-27 ng buwan ng Hulyo taong 2021. Huwag po ninyong kalilimutan ang pagsusot ng inyong face mask and face shield. And when you're done with it, better be sure, pag lumabas na po kayo, kayo po ay observe ng 2-meter distance or 6 feet. At maghugas kayo ng inyong mga kamay with soap and water thoroughly. Ngayong araw po ito ay pinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ang 107 anibersaryo ng pagtatatag nito. At gusto po nating ipaabot sa kapatid na Eduardo V. Manalo, 10 po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang ating pagbati at pakikiisa sa kanilang pagdiriwang. Hindi po may tatanggi na ang kaunlaran ng Iglesia ni Cristo ay hindi maaaring ihiwalay sa makabagong kasaysayan ng ating bansa. Sa loob ng mahigit na 100 taon, ang Iglesia ni Cristo po ay nagsilbi na isang espiritual na batayan at lakas para doon sa mga miyembro nito at mga tagasunod. Lalong-lalo na yung mga taong naligaw ng landas. Ito po ay nagsilbing isang moral compass para sa sambayan ng Pilipino. At siya namang nagbigay daan para tahakin natin ang landas patungo sa dakilang lumikang Diyos. Yung pong mga katagumpayan, mga pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo, nakuha po ito. Nung unang-unang ito po ay itinatag at nirehistro sa pamalaang Pilipinas. Mula pa po nung 1914. At ang nagtatagpo nito ay ang kapatid na Felix Manalo, na kinikilala bilang huling mensahero ng Diyos or God's last messenger. Or kaya naman, angel from the east. Isang anghel sa ano ba ang east? Siya ay isang anghel sa silangan. At ang kasaysayan po nito ay nagsimula lamang sa isang maliit na kongregasyon dyan sa Santa Ana, Manila. At doon po sa sinimulang maliit na kongregasyon, ito ay nakapagtayo at nakalikha pa ng maraming mga kongregasyon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Hindi lamang sa Metro Manila, pati po sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Napanood nga po natin yung pelikula. Nakita natin doon kung paano talaga itong si kapatid na Felix na Manalo
Talagang lahat yata ng mga religious sects, napasukan niya. At ito'y malaking naging tulong sa kanya sapagkat doon niya natuklasan ang tamang daan punta sa takilang lumika at sa pagiging isang espiritual. Hanggang magkasakit-sakit na siya. Pero hindi po siya tumigil. Para bagang siya ay may sinusundan na divine light. Hanggang marating niya na po yung rurok ng tagumpay espiritual. At nung si kapatid na Felix na Manalo po ay pumanaw at ang nagpatuloy naman ay si kapatid na Eranio o R.D. Manalo. Ang simbahang Iglesia ni Cristo po sa ilalim ng liderato naman ni Ka-R.D. Talaga namang napalawak ang Iglesia ni Cristo hindi lamang dito sa ating bansa, pati na sa Amerika at sa iba't ibang lugar pa. At lalong ito'y nakilala at ito'y yumaman at lumaki pa ang Kristeo nito. At katunayan, tayo po, nung tayo ay pumunta sa Amerika, nung tayo ay merong programa na binigay ni Ka-R.D. Manalo sa Eagle Broadcasting Corporation. I remember na nung nagpunta tayo sa New York, kung hindi tayo nagkakamali during the 90s, ang sumalubong sa atin at nagbigay ng atensyon sa atin at nag-entertain sa atin ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Binigyan po tayo ng dinner. Nakaano pa kami, paporma pa namin. Sabagay, malamig doon, kailangan talaga ng Amerikano. Meron pa kami mga souvenir pictures. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Anyway, dahil po kay Ka-R.D. talagang naging bantog na ang Iglesia ni Cristo mula sa pagbabantog ng kanyang amang Ka-Felix Manalo. At nung siya naman po ay pumanaw, namimiss ko talaga si Ka-R.D. dahil alam niyo si Ka-R.D. Manalo, pag yun po ikarap nyo, kakaiba sapagkat meron siyang aura na para bagang iba yung mga daupang palad niya, they will tell you the same thing. He had a different aura. Talagang maluwalhati ang kanyang mukha. Anyway, ang pumalit po sa kanya ay ang Ka-Eduardo Manalo naman, ang kanyang anak. At ito pong Ka-Eduardo Manalo ay sinusuportahan ng milyong-milyon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa bansa at sa buong mundo. Sapagkat sa panahon po ni Eduardo, lalong nag-expand. Lumawak lalo ang naabot nitong simbahan. Alam niyo po ba kung ilan? Napakadami. 158 countries and jurisdictions. At maliban pa po sa mga opisyal at ng kanyang 10 ng kanyang mga anong tawag po nila doon, diakono, mga matataas pang opisyalis, pati mga miyembro, talaga namang yung mga miyembro po nito nakilala rin sa politika, sa ekonomiya, sa lipunan. Alam niyo po mga kilalang Iglesia ni Cristo, yung si Supreme Court, nasirang Supreme Court Justice
Serafin Cuevas. Naging teacher po natin yun. Siya po nag-abogado, if you remember, Erap Estrada doon sa impeachment. Meron pa tayong kaibigan dyan nakilala rin. Si Congressman Marcoleta. Yan. Sino pa bang mga kilala natin? Meron tayong mga kaibigan, of course. Sino ito? Yung may-ari ng Sulu. Si Tina Cuevas. Ang father niya, naging kaibigan din natin. Meron pa tayo mga kilala dyan. Si Chadi at si Roma Makapinlak. Meron pang mga artista, pero wala na yata. Bago yata namatay. Ewan ko kung nakabalik pa si Rico Puno. Rico Puno, dati yung Iglesia ni Cristo yan. Marami sumikat na mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Katunayan dito sa media, marami rin tayong kaibigan. Yung sila Pia Gutierrez. Miyembro din siya dyan. Anyway, ito pong mga nabanggit nating mga pangalan. Meron pa tayong kakilala nga pala, si Ka Erds Cordero. Siyang kumbaga, siya ang nasa political affairs. Ibig sabihin, ang pag-uusapan nyo ay tungkol sa labas ng simbahan. Si Ka Erds Cordero ang dapat yung kausapin para makarating kay Ka Eduardo Manalo. Ito pong mga nabanggit nating pangalan, sila po ang nagsisilbing mga modelo. Pinapakita nila, inilalarawan nila, isinasagawa nila yung mga sagradong turo ng Iglesia. Kaya hindi po mapapasinungalingan o matatanggihan. Ang Iglesia ni Cristo ay naging instrumento sa paglaki, pag-unlad ng marami sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang katuruan na napayaman ng paniniwala sa Diyos. At hindi lamang po yan. Itong Iglesia ni Cristo ay marami din po itong mga ginagawang kahangahangang gawain, mga socio-civic endeavors. Hindi lamang sa kanila mga miyembro, kundi kasama na rin po yung mga iba pang mga komunidad. Meron po sila mga medical missions na pinangungunahan ng mga volunteers niya sa New Era General Hospital. Meron po silang mga outreach programs kagaya ng Church of Christ Aid for Humanity. Meron din po silang mga biblical seminars sa pamamagitan ng Christian family organizations kagaya ng Buklod, Kadiwa, Binhi. Yung isa, may alay something, and donation drives during crisis. Pag merong krisis, may kalamidad, may baha, may sunog, bagyo, may earthquake. Nagkakaroon po sila ng mga donation drives at nagmumudmud sila ng mga food packs, ayuda, mga biktima. Marami rin pong programa sa nation building ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong mga miyembro nila ay nagsasagawa ng mga aktibidades
nakaugnay sa pagpopromote ng kalikasan, kultura, yung arts. Katunayan, ito po itinayo nga yung New Era University kung saan ay sumasalamin ang mga katuruan ng simbahang Iglesia ni Cristo sa kanilang pagtuturo sa mga kabataan. At maliban pa sa mga pagtatayo ng mga houses of worship na alam naman natin, architecturally talagang napakaganda ng mga simbahan ng Iglesia ni Cristo, sambahan. Marami rin po silang mga isinagawang infrastructure and related projects sa mga komunidad. At gumawa rin po sila ng mga resettlement areas, may mga housing units at livelihood sites for distressed citizens, yung mga nangangailangan ng mga kababayan. Ang mahalaga pa, sa panahon po ng pandemya, kung saan ay tayong lahat ay nasa balag ng alanganin. Kumbaga, nasa kagipitan tayo ngayon. Lahat tayo, hindi natin malaman kung magsusurvive ka rito sa coronavirus. Ang Iglesia ni Cristo po ay naging sa gitna ng pandemya ay nagsilbi bilang isang liwanag ng pag-asa sa mga Pilipino sapagkat yung kanilang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos ang naging buod at siyang naging gabay na nagpatibay ng kanilang faith. At ito po ay nagsilbing malakas na pundasyon sa mga miyembro ng Iglesia ng Cristo upang matulungan ang ating mga kababayan at ang ating bansa na huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo po ay umaasa na itong kanilang pagdiriwang sa kanilang 107th founding anniversary ay lalo pang mapapatingkad, mabibigyan ng inspirasyon, may kayat ang mga miyembro, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo upang lalong mapalakas ang kanilang paniniwala. Habang sila'y patuloy na nagsasagawa ng kanilang mabubuting gawain sa kanilang kapwa. Maligayang 107th anniversary sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Napuntahan naman po natin itong, medyo may controversial naman dito. Unang-una, yung hindi muna controversial. Binabati po natin itong si Hedelyn Diaz. Aba, ito yung nagbubuhat, hindi yun ng bigas ng barbell na ubod ng bigat. Nanalo siya sa Olympics ng ginto. Gold. First ever gold. Mula tayo ng sumali, never tayo nakakuha ng gold sa Olympics. Kaya nga, nung tayo hininga ng statement, ang sabi natin Hedelyn's feat makes us Filipinos proud. And this only shows the Filipinos' talent and indefatigable spirit. At ito pong pagpapanalo niya ay will serve as an inspiration na yung dating pangarap ay tapos ng pangarap lang, naging realidad na. At magiging
batayan ito upang tayo ay makapulot pa ng ginto sa mga larangan ng atleta. Biro nyo, halos 100 taon na itong Olympics, wala tayong nakukuha. Meron tayo na silver, bronze, never gold. At saka yung tinalo po rito ni Edelyn Diaz, yung nakatalo sa kanya nung nakaraan. Nag-second naman sa kanya ngayon. Sa Tokyo, si Diaz, nanalo siya ng score ng 224 kilogram, lifting 97 in the snatch and 127 in the clean and jerk to outduel Chinese Liao Qiuyon for the gold. Tinalo natin ng China rito. Samantala si Liao, record holder ito ng 55 kilogram weight class. Ang total score niya 223. Si Edelyn 224. Ang nag-third ay yung Kazakhstan's Zulfiya Khrushchanoglu. Ang hirap ng pangalan, Khrushchanoglu. 213, malayo, no? So anyway, congratulations to you, Edelyn Diaz. Mukhang pwede ka na magretiro sa dami ng perang matatanggap mo. 10 million sa gobyerno. Kung hindi tayo nagkakamali, 10 million din yata kay Ramon Ang. Kay MVP, meron din, 10 million din. O dito may 30 million ka na. Meron pa. Si Romero din. Sino Romero? Si Congressman? Congressman, pati pala si Mike Romero, 3 milyon ang binibigay sa'yo. Okay yan. Kailangan dadagdagan pa natin yung pagbubuhat natin ng sako ng bigas para buhat din tayo ng 224 kilograms. Ito ngayon ang kontrobersya. Alam nyo, diyan daw sa social media, pati nga yung Rappler, nagte-text sa ating kahapon. Hindi kahapon, kanina lang. Kung ako daw mag-a-apologize, dahil sinama ko daw si Edelyn Diaz, doon sa Matrix, tatanda niyo yung Matrix to House 13, nung ako yung tagapagsalita ba. Ito naman, sinakyan ni ang aking brad na si Frankie Boy. Ang history daw ay hindi magiging mabait sa Malacanang. Kasi daw, nagkamali raw si Presidente Duterte na sinama si Edelyn Diaz sa listangan ng mga taong gustong tanggalin siya noong May 2019. Mabuti naman itong si Kiko. For the first time, Kiko, kakampihan kita. Sabi naman ni Kiko, huwag na muna tayo magpolitika. Ang mahalaga enjoyin natin, kumuha tayo ng gold. Okay ka dyan, Kiko. For the first time, kita mo. Basta tama. Kasama mo ako dyan. Alam nyo, hindi po totoo na sinama si Edelyn. Ano bang istorya paano napasama si Edelyn dyan? Yung kasi pong Matrix, may mga nakalagay doon kung sino yung mga supposed to be involved to house. Merong isang doon sa Matrix, sa drawing, merong isang Facebook account ni Rodel Jaime. Yun namang si Rodel Jaime, meron naman siyang mga connection kung sinong pina-follow niya, sinong, kumbaga,
follower siya ng ganito, follower siya ng ganon. At kasama dun sa mga pina-follow niya, siguro mga hinahanga niya, si Hidilyn Diaz. Ito namang mga nagbabasa, yung ibang kapatid natin sa media, porket nandun yung pangalang Hidilyn Diaz, na kaya lang naman nakalagay doon, kasi nga, follower nitong si Romel, na yung supposed to be, o Rodel, na yung Rodel Jaime ang supposed to be kasama doon sa Matrix. Hindi yung mga hinahangaan ni Rodel Jaime. Talaga, alam nyo, pag ang oposisyon bumanat, yun namang mga ibang kasama natin sa media, medyo maingat din kayo. Hindi porket nandun ang pangalan, titingnan nyo, bakit ba nandun yung pangalan Hidilyn? Kasi yung pala, yung Facebook account niya, yun ang kanyang mga sinusundan naman. Meron pang isa, sino pa ba yung atleta? Si Gretchen Ho, yun. Kasi kung baka yung si Rodel Jaime, fan siya nitong dalawa. Kaya, pinapalo niya yung kanilang mga Facebook account. Kaya napasama. Pero definitely, ang involved yung Rodel Jaime at hindi yung mga hinahangaan niya. Kayo talaga. Labo ninyo. Pag-aagalitan kayo ng mga guru ninyo at hindi kayo marunong sumuri. Kaya hindi ba nagpalabas po tayo. Pinadala ko nga kay Rappler kay Pia. Sabi ko, basahin mo yung statement ko noon at pinaliliwanag ko na hindi, mali. Kayo talaga, binubuhan niyo yung mali. Hindi kayo nag-aaral Ba kayo? I know. Anyway, punta naman natin yung iba. Ano ba? Nga pala. May dagdag na allowance ang binigay si Presidente. Pinag-uusapan natin yung Olympics. Sinang-ayunan niya, inaprubahan niya na po yung dagdag na 100,000 pisong allowance sa lahat ng 19 na Tokyo Olympians and 6 Paralympians bilang token na sa pagdiriwang natin sa pagkakuha ng gold ni Hidilyn Diaz. Kaya itong si Boots Ramirez, Sports Commission Chairman, Philippine Sports Commission Chairman. Tuwan-tuwa naman siya. Sabi niya, deserving naman yung mga atleta natin dito sa dagdag na suporta. Thank you, Mr. President, sa lagi niyong suporta sa ating mga atleta. At nakikita niyo raw yung sinseridad ng Presidente para sa ating mga atleta. Yung mga grassroots, mga elite. Siya lang daw ang Presidente na hindi nag-absent o na-miss ang palarong pambansa. Consistently recognized the achievements of our athletes. Kumbaga, palagi niyang kinikilala yung mga tagumpay ng mga atleta natin. Kahit sa ang larangan, kay amateur yan, kay professional. Pag ikaw you achieve something, nanalo ka, boxing man yan, karate man yan, espadahan man yan, sa pangangabayo man yan, sa judo man yan, karate man yan, basta nanalo ka. Si Presidente, kinikilala, talagang binibigay niya kagad ng commendation. O kaya, anumang uri ng mga token awards, even cash, binibigay ni Presidente. Meron pong Republic Act 10699. Batas ito yung National Athletes and Coaches Benefits and Incentive Act. Yung pong isang Olympic medalist na manalo ng gold, kuha siya ng 10 milyong piso. Pag bronze, 5 milyong piso. Pag third place ka, 2 milyon. O, meron niya. Galing, no? O, teka muna. Bigyan po natin ng konting patalastas ang ating estasyon.
Nako, itong mga susunod na tatalakayin pa ba natin to? Yung mga kritiko ni Presidente, talagang inuulan na naman siya. Isa-isahin nga natin to. Kanina, medyo kinampihan natin si Kiko Pangilinan. Pero ano naman sinasabi niya? Sabi niya, ang Pilipinas cannot afford na another 6 years sa ilalim ni Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sapagkat yung susunod na 6 na taon ay critical. Kiko, for that matter, every year is critical. Hindi lang yung mga susunod. Lahat ng mga every year, palaging critical tayo. Dahil developing country tayo eh. Pag merong dumating na kalamidad o whatever that derails our economy, nasa crisis tayo palagi. Sabi niya, critical yung 6 na taon na susunod sapagkat ito ang magdidetermina kung anong mangyayari sa 20 taon. We cannot afford, sabi niya, another 6 years under this administration. Eto na. Makinig kayo. 6 na taon daw ng araw-araw na patayan. Ano pa? Strongman iron fist policies. Subservience to China. Kayo daw ba ay umaasa na magkaroon ng tunay na pagbabago? Mula dun sa 5 taon na nakaraan, sa susunod na 5 taon, kung Duterte ang mangyari, nasa tao na yun. Sila ang magpapasya. Kailangan daw si Presidente pakita ng kanyang plano, paano palalakasin ang ekonomiya, paano tayo mananalo sa pandemya at dito sa Delta variant. Paano natin tatalunin ang COVID? Paano wala sa Delta variant? Talagang mahirap talaga pag hindi ka lumalabas ng bahay. Kiko. Hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Isa-isahin natin. Ano ba yung una mo sinabi? Sabi niya, araw-araw na patayan. Araw-araw may namamatay. Ay bakit ba nagkakaroon ng patayan? Maraming dahilan. May pumapatay. Merong nasasagasaan. Merong binabaril. Merong sinasaksak. Merong, madalit sabi, wala yatang bansa na walang nangyayaring ganyan. Ang mahalaga, hindi ganun karami at hindi na papabayaan ang kaligtasan ng mga kababayan. By and large, malayo namang ang kriminalidad bumagsak ang rating. Di ba? Ilang beses natin ibinahagi sa inyo. By 60%, kung hindi tayo, kung naalala natin yung sinabi natin ng isang gabi, isang araw. The criminality rate dropped by 60% during the last 5 years. Sabi mo, strongman iron fist politics. Yun ang kailangan natin dito sa bansa. Kailangan talaga strong iron fist ang mga patakaran mo. Alam mo naman tayo mga Pilipino. Di ba? Ilang beses ko na sinasabi sa inyo. Tingnan nyo na lang sa traffic, magtanggal ka ng pulis na nagtatraffic dyan. Oo, lahat. Kanya-kanya na yan. Ganyan ang Pinoy. Kung pwedeng makalusot, lulusot. Di ba sinabi ni Presidente? Ang problema sa bansang ito, ang pagsunod sa batas ay option na lang. Hindi yung dahil susunod ka, dahil yun ang batas. Kung hindi, susunod ka, kung hindi makalusot yung paglabag mo.
O, yun. Ano pa? Subservience to China. O, ikaw naman, subservience to China, palagay ko yung tinurok sa bisig mo Sinovac. Hindi ba? Yung mga kontra ng kontra sa China Hindi nyo, nakakalimutan nyo na karamihan sa inyong mga kontra, puro Sinovac. Gaya ni Manang Winnie Monson. Naku, galit na galit sa Sinovac. Sinisisi pa gobyerno, ba't siya nagpaturok ng Sinovac? Samantalang buhay siya ngayon. Hindi siya nagpaturok ng Sinovac, baka nadali na siya. Hindi po ba? Ano pa? Ano pa bang sabi niya? Kailangan daw si Presidente ipresenta yung programa. Senador ka. Dapat alam mo nga nangyayari sa bansa. Hindi ba nga, may mga programa nga ang tanong ko naman sa iyo, Kiko, yan bang credit rating na BBB plus, sa tingin mo ba, makukuha natin yon kung masama ang ekonomiya natin? Sa tingin mo ba makakautang tayo ng sinasabi yung trilyon na ang utang natin kung hindi natin kayang bayaran? Walang magpapautang na bangko sa atin. Sapagkat nga maganda yung ginawa nila Secretary Sani Dominguez yan, yung economic managers natin. Kaya believe sila, kahit na nagkaroon tayo ng pandemya, umuusad pa rin tayo. Ayan. Bakit di mo alam yan? Mabuti naman at kinikilala mo na ang presidente raw, pinirmahan niya yung mga free tertiary education, universal healthcare, at patuloy daw na infrastructure projects ng nakarang administrasyon. Pero kailangan daw tingnan mo pa yung mas malaking larawan. Meron ding mga positibo, pero sa kabuuan, nasaan tayo ngayon? Bakit nasaan ka na ba? Nandiyan ka sa bahay mo. Enjoying ka, watching Netflix. At pa-virtual ka na lang. Kung magsalita ka, Kiko, talaga ito kasi si Anthony. Talaga naman si Anthony. Turuan mo yung nakakatanda mo, kapatid, ha? No. Sino? Ito naman, isa pa ito. Reign of terror naman daw. Itong nakakulong na senadora. Ito daw, Administrasyong Duterte. Patuloy daw na nagsisinungaling. Dahil hindi raw natupad nito ang mga pangako. Sinulatan niya nga daw si Presidente. Dahil daw yung kanyang pangako sa illegal na droga, korupsyon, West Philippine Sea, pati sa ekonomiya. Nagkatotoo daw lahat na sinabi niya naman Ay nako, ano ka na? Ano ka niya pigpaparataran mo? Pero naapektaran ka na dyan sa kulungan mo. Ano bang problema niyo sa illegal drugs? Kanina, tinanong tayo sa illegal drugs. Sabi ng tanong sa ating dalawang anchors. Sabi ho ng mga kritiko, yun daw illegal na droga Hindi naman daw nawawala. Sus Maria Josep talaga kayo. Uulitin naman ba natin kung ano ang naging accomplishment ng Presidente sa illegal na droga? O hindi ba bago siya dumating bilang Presidente? Ang akala ng lahat. Pati siya. Kasi wala tayong naririnig Akala niya kaya-kaya niya ng 6 months. Parang sa Davao. Pero nung matuklasan niya, Jesus Mario, talamak pala. O ba, sabi niya sa State of the Nation, sino mag-aakala? Siyam pala. Siyam na general ng PNP involved sa illegal drugs. O biro niya, hindi natuklasan niya ng panahon ng
administrasyong Pinoy, o ano nangyari? O hindi ba? Tinanggal niya yung mga general na yun. Pagkatapos, katakot-takot na, hindi pa nga nag-umpisa ng police operations against those involved in drugs. Aba, daan-daang libo ng sumuko. Sa takot. Kasi alam nila, si Duterte, hindi po pwede yung mga illegal droga, galit siya doon. Sumuko na lang sila. Okay, nagpa-rehabilitate. Yung iba naman, tinuloy pa rin nila, pero siyempre, arestuin sila, ayaw naman sila magpa-aresto, nagkakabarilan, yan, dead ball. Pero hindi lang naman sila namamatay eh. Yung mga pulis natin namamatay din eh. Dahil sabi talaga may labanan. Sabi niya, ba't di pa nahinto? Paano mo mahihinto yan? Madali ang pera sa droga. Maraming nagumon sa droga eh. Maraming naghahanap. At marami tayong entry points, maraming dadaanan. Biro mo, 1,107 islands. Paano mo mababantayan yan? Ilan lang bang military natin? 200,000. 300. Mga pulis, ganun din. Mario, ang daming islands. Pwedeng pumasok. Ang mahalaga, mga kababayan, pag nakakapasok mo, natutuklasan, nahuhuli. Yun ang mahalaga doon. Ano pa sinasabi? Yan daw, subservience sa China. Subservience. Sabi, kita mo, tinalo natin sa gold, tinalo natin sa weightlifting. Hindi ho subservience kayo talaga. Hindi porket hindi natin pinatutupad sa pamamagitan ng dahas yung arbitral ruling, subservient na tayo. Tayo ay naging practical lamang since walang makapatupad ng arbitral ruling o di ang ginawa natin, dumiskarte tayo. Ang ginawa ni Presidente, sige, kaibigan tayo. Marami namang bagay tayong pwedeng pagkasunduan sa pangkalakalan, sa pagbabahagi ng mga informasyon tungkol sa mga kalaban ng Estado, yung mga pirates, mga pirata, mga terorista, mga komunista, yung mga pagpapalitan ng mga estudyante ng teknolohiya. Yung pwede tayong umutang sa kanila. At sila naman pwedeng magbigay ng kung ano mang gustong ibigay sa atin. Pero yung ating pinag-aawayan niya sa West Philippine Sea, hindi tayo umaatras dyan. Sabi nga ni Presidente Sosona, wala na. Tapos na yan Atin na yan. Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo na mababago yan. Kaya lang, since wala ngang puwersa sa mundo ngayon, kasi ang United Nations, wala namang army. Ang Amerika naman, kung gusto naman itong makialam, dapat noong pang nakialam, hindi naman nakialam din. So, habang tayo ay mahina pa, sa ibang aspeto muna tayo. Yun ang kagalingan ng isang marunong. Hindi yung padalos-dalos. Sabi nga ni Presidente, gusto mo, girahin ko yan 10 minuto lang ang layo, nandiyan na yung mga missile, Bombay na yung Palawan. Pag inaway natin ang gusto yan. Di ba? Ito naman si Senadora, ini-ignore daw yung batas. Ang palaging reklamo niya, ba't siya nakakulong? Ikaw talaga. Alam mo kung bakit ka nakakulong. Iyan dinitermina yan ng piskal na nag-imbestiga sa'yo. Merong probable cause. Ganon din yung husgado nag-issue ng warrant of arrest. May probable cause. Kaya ka nga nililitis. Kaganda-ganda, kita mo. Yung inaakusahan mo na
nagmamaniobra ng demanda sa'yo. Si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung totoo yan, hindi ka na naabsuelto. Naabsuelto ka nga doon sa nadismisan ka na isang kaso inihain sa'yo. Yun ang pagpapatunay na hindi nakikialam si Presidente. At kaya ka lang nakakulong dahil mayroong nagsampang demanda sa'yo at nakita na maaaring nakamit mo yung krimen na dinidemanda sa'yo. Kaya nga, di ba palagi natin sabi, mag-aaral ka. Aral-aral kayo mga abogado para magpresenta kayo ng ebidensya nyo. Para maabsuelto kayo. Hindi rin totoo na itong presidente natin tatakbo dahil may immunity. Dahil sinabi ni Presidente, ang sinasabi ni Presidente, kayo, sinasabi nyo na kaya ako tatakbo dahil tatakas ako dahil may immunity. Kumbaga, sinusundan lang ang teorya nyo Pero gaya ng sinabi natin, ang jurisprudence, ang Vice President, hindi pa kasama sa immunity. Sa jurisprudence yun, Wala pang jurisprudence na ganon. Pero ang teorya ko dyan, iba naman. Ano ang teorya natin? Bakit sinabi ni Presidente na merong immunity ang Vice President? Malalim yung Presidente natin Alam niyo kung bakit? Kasi ako, ang teorya ko ganito. Bakit ba may immunity ang Presidente? Kasi, sabi ng Korte Suprema, mahirap ang Presidente na ididemanda ng kahit na sinong tao. Wala nang gagawin niya kundi ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga demanda niya. Hindi po ba? Sa harap na gawin niya ang trabaho niya bilang Pangulo ng bansa, tugunan ng lahat ng problema ng lahat ng sektor. Siyempre, aasakasuhin niya yung mga demanda sa kanya. At baka siya ang ikulong. Sa halip na naging Pangulo siya, naging bigla siyang ex-president, now serving jail time. Yun ang reason. The President cannot be distracted in his function as the head of state. Kaya dapat talaga immune niya. Now, gusto mo i-demanda, edi pag natapos siya, demanda mo. Following the same logic, my theory is, you can argue that the Vice President can be immune also. Why? Ano ba ang sinasabi ng saligang batas? The Vice President takes over. Siya ang papalit pag yung Presidente hindi na po pwedeng maging Presidente dahil namatay, nag-resign, o kaya naman na-disabled, physically disabled, hindi na siya pwede. So the Vice President takes over by way of succession. Yan ang sinasabi ng saligang bata. So ibig sabihin, the Vice President should at all times sa lahat ng panahon handa na maging presidente kung anong mangyayari sa presidente. So, kung wala siyang immunity, ididemanda ng mga kalaban niya habang vice-presidente siya. Madalit sabi, kung marami kang demanda, pag ikaw biglang nahugot na maging presidente ka, kasi at any time, you can succeed nga di ibig sabihin, distracted ka rin. Bakit? May demanda ka bilang vice-presidente, hindi ka naman dinimanda as president, as vice president, and you still have to face the legal cases brought against you, yung mga inihablang kasong laban sa'yo, haharapin mo yun. Di distracted ka na naman. Hindi po ba? Kaya the same logic ay pwedeng gamitin.
O, yun, sa tingin ko, yun ang iniisip ni Presidente. Malalim mag-isip yun eh. Yun yung dahilan. Hindi para takasan. Paano tatakasan? Unang-una, paano mo tatakasan ang isang hukumang internasyonal na wala namang kapangyarihan na ikaw ay litisin? Bakit? Isa, wala nga jurisdiction eh. Bakit walang jurisdiction? O, gaya ng paliwanag ni Presidente, ulitin natin. Kasi nga, yung Rome Statute na lumika ng International Criminal Court, eh hindi po na i-publish, hindi na ilathala sa official gazette. At yun po ay requirement, kailangan. Yun ang sinasabi ng Kodigo Sibil, na lahat ng batas bago mapatupad, kailangan lumabas sa official gazette. Bakit? Kasi nga, sa saligang batas may tinatawag na due process clause. Ibig sabihin, kailangan, bago mo husgan ng isang tao, kailangan paalam mo kung bakit mo siya dinidemanda. Alam mo kung ano ang ginawa mong masama. O, so kailangan may batas. Sasabihin, ito, masama ito. Pag ginawa mo ito, ganyan. Paano mo malalaman yan? Malalaman mo lang yan kung ilalagay mo sa official gazette. Otherwise, kasi hindi po ba, meron tayong prinsipyo, ignorance of the law excuses no one from compliance. Pag hindi mo raw alam ang batas, hindi ka dapat na maparusahan. Ngayon, pag yan ay na-publish mo, iba na ang usapan. You are presumed, kahit na hindi mo nabasa yan, you're presumed to know the law. Pinagpapalagay na alam mo ang batas kasi nailathala na yan eh. Kaya ngayon, sinasabi ni Presidente, hindi mo nilathala yan, wala kang jurisdiction sa akin, nagkalimutan eh. Nakalimutan ng nakaraang administrasyon. Hindi po ba? Eto na ngayon. Ako naman dinagdagan ko yung argumento ni Presidente. Sabi ko, Ginoong Pangulo, kahit na nga sa ilalim ng Rome Statute, hindi pa rin sila po pwede na magkaroon ng jurisdiction sapagkat sang-ayon sa yung sinasite nilang Article 127, sinasabi doon, kasi hindi po ba tayo ay nag-withdraw. Nag-withdraw. Effective naman yung withdrawal. Sabi naman ng Rome Statute, kahit mag-withdraw ang miyembro ng Estado, hindi po pwede na takasan mo yung obligasyon mo. Kung, may kung kung naumpisa na yung investigasyon sa'yo ng International Criminal Court. Yun ang nakakalimutan ng mga kritiko. Yung saka ng mismong ICC. Ang sinasabi ng batas ninyo, hindi ka pwedeng tumaka sa obligasyon mo kung nasimulan na ng hukuman. Hindi naman nung nasimulan eh. Ang nasimulan lamang yung preliminary examination ng prosecutor, parang piskal. Dinidetermine na pa lang kung papasok yung krimen na dinidemanda sa'yo at yung bansa o yung kapangyarihan, hindi kayang ikayusigin o walang kakayahan o walang intensyon o hindi kaya. Yun lang ang dinidetermine nila bago sila magkaroon ng tunay na preliminary investigation. Yung Article 127, tumutuko yan kung meron ng bista. Wala pa nga eh. Ang problema ito naman dumating naman ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, dinismiss kasi kini-question nila yung pag-withdraw ni Presidente sa ICC. Tama ang Presidente, sabi ng Supreme Court. Kaya lang, may obiter dictum naman itong si Justice Leonen. Sabi niya, kaya lang obligado pa rin. Dahil sinasite niya ngayong Article 127. Talaga naman. Unang-una, alam niyo yung paliwanag ko doon. Pag sinabi mo ng Presidente ay Chief Architect of Foreign Policy at sinasabi mo, bilang Korte Suprema, na may kapangyarihan siya, unilaterally at will, pwede niyang i-abrogate yung treaty, sirain, walang bisa,
pag ito ay lumalabag sa saligang batas, pagkontra sa saligang batas. O ang tanong, bakit na-abrogate o nag-withdraw tayo? Kasi nga, labag sa saligang batas yung ginawa ng ICC. Bakit labag? Kasi nga hindi na-publish. Okay, ito ngayon ang tanong. Kung sinasabi mo na meron siyang kapangyarihan na pawalang bisa ang tratado ng ICC, ng Rome Statute, di ibig sabihin, tama si Presidente. Bakit mo ngayon uobligahin itong sinasabi mong tama ang ginawa niya at mag-cooperate? Anong i-cooperate? Labag nga sa saligang batas eh. Gusto mong sabihin, pipilitin mo itong Presidente na mag-cooperate sa isang bagay na labag sa saligang batas? Oo. Pangalawa, ito pa argument niya. Pag miyembro ka ng isang yung Rome Statute, natural lamang na obligado ka na sumunod sa patakaran. Miyembro ka eh. Kasi miyembro ka. O hindi mo ba? Pag hindi ka miyembro, bakit ka naman pipilitin na sundin mo pa yung mga obligasyon? Hindi ka na nga miyembro eh. Hindi mo ba? Mas sentido kumuno eh. O, pangatlo. Sabi ng Supreme Court, yung Article 127 kasi sinasabi doon, ganito, ganyan. Yun na nga, hindi nga pa pwede yun eh. Hindi ka na nga miyembro. Pangatlo, o pangalawa, yung ang Article 127, sinasabi doon na kung meron ng umpisahan ng prosedimento ang hukuman, ay wala nga ho eh. Wala pang bista. Ano ba kayo? Ano ba yan? Kaya, hindi na ako magkakamali kung uunahan ko na yung si Solgen, sigurado mag-EMR yan. At kailangan maklarify. O yung obiter dictum na yan eh. Yun ho ang ginagamit kasi yung obiter dictum na yan eh. Ni Justice Leonel. Yun lang siguro hindi masyadong napansin. Knowing Justice Leonel, he will correct himself. Anyway, mukhang inabot na po tayo ng oras. So, pansamantala po, magpapaalam na ang inyong lingkod. At meron pa tayong maraming pupuntang relief distribution. At nagpapaalala po sa inyong lahat na kayo'y magsuot ng inyong face mask, face shield, at pag kayo po'y nasa labas na, huwag naman po niyong kakalimutan na kayo ay magdistansya ng 2 metro o 6 na pie. Magugas din po kayo ng inyong mga kamay with soap and water at palagi kayo magpapalakas ng inyong katawan. And you wake up in the morning, be sure, let us thank God for giving us our lives and for extending them and for guiding us to tread the right path. Pagdasal din po natin ang Pangulong Duterte na bigyan ng patuloy na kalusugan sa kanyang katawan, sampu ng kanyang pamilya upang may pagpatuloy niya nang wala siyang iniisip, walang distraction sa pagsisilbi niya ng matapat sa sambayan ng Pilipino. Tayo po'y manalangin din na tayo bigyan pa ng dagdag na talino, likayang isip upang harapin natin ang anumang mga ibibigay sa ating natural disaster or man-made disaster upang tayo ay makaligtas na lahat at ang buong sangkatawan. Hanggang bukas na muli, ito po ang inyong likod Salvador Panelo, nagsasabing, let us tread the path of roses. Let us tread the path of roses and let us go beyond the paths of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Now I'm sure that
Attorney Panelo, Senator Panelo o Attorney Secretary Panelo pala, my favorite candidate for senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at Siguro, tatakbo ka. Ginoong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senato para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko'y La Union, ang nanay ko'y Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.